Buenos dias, damas y caballeros. May good news tayo. Ha? Arestado na daw according to police authorities itong mga suspected riding in tandem killers ni Marcos vlogger na si Mima Alicia. We are just hoping that hindi ito mga fall guy, hindi na pressure ang kapulisan dahil syempre nakita nila na sila Claire Castro at sinagot ni President Bongbong Marcos at ni Majority Leader Sandro Marcos yung burol nito at ano pang expenses sa burial. Sana hindi na pressure ang kapulisan para maghanap ng mga fall guy, ha? Kasi medyo nakakabilib. Syempre, congratulations kung ganon. Nakakabilib naman yung bilis, and we praise the police. Very unusual speed in resolving this issue. At sana nga na ito na talaga ang mga tunay na salarin, at also dapat ibahagi naman nila sa atin kung sino ang motibo, kung ano ang motibo, kung ano kung anong group. 'Di ba sabi noon ni over the weekend, sinabi ni, or last Monday, sinabi ni PNP Chief Melencio Nartates na they belong to a big criminal syndicate or sindikato ng mga hitman. So dapat malaman natin kung ano ba itong sindikato. So sabi ng Philippine National Police today, itong dalawang suspect na hindi na pa nila binigay yung pangalan ay nahuli sa area ng Mabalacat, Pampanga. Yung isang gunman na galing Caloocan rin ay isang male, 58 years old. Yun. At yung isa naman, yung isa alias MS, 58-year-old na residing in Caloocan. At ito naman si alias JA, male, 48 years old, taga Cavite. Ito daw ang driver ng motor. At kakasuhan sila ng kasong murder at possession of illegal firearms at granada. Nakakuha sa kanya ng 2 granada, 2 pa, at sana hindi ito planted mga granada, kasi ganun rin ang ginagawa nila sa mga di umano'y victim ng extrajudicial killing under the Duterte administration. At yun, nakakuha daw sa kanila ng granada at caliber 45 pistol at 9mm pistol. So ito, pero tama itong si RB Panado. It should be clarified who the mastermind is. Yun nga very manipis pa yung balita nila. Gumawa na lang ng balita, hindi pa kumpleto sa recados. Kaya mas marami tayo naging tanong kaysa sagot dito sa press con ng Philippine National Police. Hindi pa kinumpleto ang detalye. So panoorin natin itong news ng TV5 ukol dito. Pinalabas ko na kanina yan. Na sa suspected killers ni Mima Alicia. Pinalabas ko na kanina yan. Bigyan mo niyo naman ng more details, especially sa motive. Ano ba? Meron kasi nakita ko sa mga vloggers na nagpapa 5-6 daw ito. So buti naman marami silang pera. At syempre alagang-alaga naman ito ng Malacanang. Alagang-alaga naman yan ang Presidential Communication Office. Syempre busog na busog sila yan. Kaya sabi ng mga ibang vloggers 5-6 daw. So meron tayo plinay naman na pagbabanta dito ni Dado Clemente, na isang DDS na former Navy captain. So hindi pa natin alam kung ano ba, or related ba ito sa sa banat niya. Sa banat niya kaya kasi medyo may pagkabastos yung banat niya sa love affair ni last banat niya even,
last banat niya, last vlog niya ay banat kay Vice President Sara Duterte, yun na nga, yung pagdadala ng catering service doon sa Senado na gusto niya bayaran pa natin. At yung na kay Zuleika Lopez, at dinitalye pa niya doon na yung love affair ni Sara Duterte at Zuleika Lopez. So sana naman na bigyan na tayo ng mas karagdagang detalye ng Philippine National Police, kasi ngayon napakanipis yung mga detalye nila. Mas lalong na kaduda-duda kung they really did their work or parang binilisan lang dahil kay vlogger ito ni President Bongbong Marcos. Ito ang maikling press con ng PNP. Again mga kabsat, shoutout sa 500 plus live viewers. Sa mga hindi pa po nagla-like, like and subscribe tayo mga kabsat. Gawin nyo na 200 yung like natin mga kabsat. Salamat. The two suspects in the killing of the blogger the two suspects in the killing of the blogger also known as Lima. So we've taken into custody alias MS, who is the gunman, and alias JA, the driver. So cases that will be found will be murder and forced violation of Section 38, led by 9-1, as well as violation of RA 9516, which is exclusive. The cover from the possession, 200 grains, 1 caliber 45 pistol, and 1 caliber 9mm pistol. We believe that a caliber 45 pistol is the same firearm used in the killing of the brother. Shoutout Bongti, shoutout. Salamat. Okay, ulitin natin. And thank you TV5 again for this video. Two suspects in the killing of the blogger also known as Lima. So we've taken into custody alias MS, who is the gunman, and alias JA, the driver. So cases that will be found will be murder and forced violation of Section 38, led by 9-1, as well as violation of RA 9516, which is exclusive. The cover from the possession, 200 grains, 1 caliber 45 pistol, and 1 caliber 9mm pistol. We believe that a caliber 45 pistol is the same firearm used in the killing of the brother. Okay, according dito sa Philippine Daily Inquirer, mas detalyado pa dito. Nahuli daw yung two suspects Thursday morning, this morning, na sa Pampanga, and they were identified as the killers of Marcos vlogger Mima Alicia, na ang tunay na pangalan ay si Alicia Lipata. At she was gunned down by riding in tandem individuals. Ito na nga dalawa, last July 17. At na-track down sila sa Mabalacat, Pampanga. According to PNP, yun, nagsasalita si PNP Public Information Chief, Colonel Allen Reyco. Sabi niya sa mga in a press conference with reporters at Camp Crame. At meron rin daw itong sinasabing alias MS and alias JA ay may mga kaso rin na prior to their arrest. So sana nga hindi ito yung mga regular criminals na ginawang fall guy. At sabi nila sana ma-match ito sa ballistic test. We believe that the 45 caliber pistol found in their possession is the same firearm used in the killing of the blogger. In the killing of the blogger, parang hindi tao. The killing of blogger Alicia na lang sana. So yun, they are facing charges of violation of murder and illegal possession of firearms and explosives. Tinitingnan pa daw nila into kung anong motibo behind the killing of
of Lipata. Nung tinanong kung related ba ito sa mga banat niya, sa vlog niya, sabi ni Colonel Ray, we have received information that we cannot disclose yet as of now, so as not to compromise our ongoing operations. Tama. But all I could say is based on the information, there are some other people involved. So dito, kailangan talaga mahanap natin yung mastermind. Kasi kung nahuli lang yung killer, pero hindi yung mastermind, the mastermind can again order the killing of other vloggers. Baka sa susunod, si vlogcaster na. God forbid. At sabi niya na binantayan talaga itong si Mima Lipata, si Alicia Lipata, dahil pagdating nito sa bahay, 3 o'clock ng umaga, around 15 or 20 minutes, around 15 to 20 minutes before dumating siya sa bahay, ando na ito. So pwede rin i-check kung sino ba yung kausap niya. Pwede yung ka-meeting niya at that late hour ay ito rin ang nag-tip off na sige, natapos na yung meeting namin. Pauwi na sila. So yun, 15 or 20 minutes after dumating sila, yun, binaril na sila. Parang ano naman tayo ni Sir Bad. Again guys, maraming salamat sa mga nag-like po. Again, sa mga hindi pa nag-like dyan, like and subscribe po tayo mga kapsat. At tinitingnan pa daw nila yung mga movement ng mga ibang tao na nakita sa paligid ni Mima Lipata. So yan pa lang ang napakanipis na detalye ng pulis. Sa laki ng bayad natin sa kanila, napakanipis ng detalye na maibigay nila sa killer ni Mima Alicia. So hindi na natin dadagdagan na baka masabi pa natin na hindi naman ma-back up ng finding ng police. So as of now, we will just let the police make further revelation. Thank you Delsu sa suporta sa independent and truthful vlogging. And please pray. Alright, salamat Sir Bad sa update. No? So yan ang bardagol ni Sir Bad tungkol sa mga dalawang nahuli na aresto na. Itong mga gumawa kay Mima Alicia ng karumal-dumal, Mapsat. Alright, last topic tayo, Mapsat, no? So, anong oras na ba? It's already 3:18. So, last topic tayo, Mapsat. Tapos, relive na lang tayo in few hours. So, last topic tayo, Mapsat. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Siyempre, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Countdown tayo. Here we go.